Nagising si Elena na walang katabi. Wala na si William. Napabalikwas siya ng bangon at hinanap si William sa buong mansion pero hindi niya ito nakita. Liam, tawag ni Elena. Nagpunta siya sa may garden at swimming pool pero wala pa rin si William. Liam, nagpapanik na sigaw ni Elena. Iniwanan na siya ni William. Nanlulumo siyang naglakad pabalik at uminom ng tubig sa kusina. May napansin siyang papel na nakadikit sa ref. Sulat kamay ito ni William. Mabilis niyang kinuha at binasa. Mas lalo lang siyang nadismaya. I'm sorry Lil, I made up my mind. I still want an annulment. Liam, napaiyak si Elena. Akala niya ay makukuha niyang muli si William dahil isinuko niya na ang bataan. Pero bigo pa rin siya. Napatingin siya sa kanyang sarili. Naglalakad at nagtatakbo siya sa buong mansion nang walang saplot. Ni hindi man lang niya namalayan dahil sa sobrang kaba niya na iniwanan na siya ni William. Matapos niyang isuko ang lahat ay iniwanan pa rin siya. Bakit? Umiiyak na tanong ni Elena sa kanyang sarili. Tinupad niya ang kanyang pangako, pagkatapos si William pala ang unang bibitaw. Hinanap niya ang kanyang damit ngunit hindi niya ito makita. Pinunit ni William ang mga ito. Ano ang isusuot niya? Mabilis siyang naghalungkat sa closet. Kahit t-shirt na lang ni William at boxer shorts ay okay na. Pagbukas niya ay tumambad sa kanyang harapan ng kulay dilaw na vestida na simple lang ang style. Hindi katulad ng mapang-akit niyang tube dress kagabi. May cut-erno itong kulay dilaw din na panty at bra. Napangiti na lang si Elena. Hindi niya malilimutan kailanman ang nangyari sa kanila ni William. Hindi pa rin siya susuko at ipaglalaban ang kanilang pagmamahalan. Kaya ko pa ba? Malungkot niyang tanong sa sarili. Alam niyang may dahilan si William at ito ang gusto niyang alamin kung bakit bigla na lang itong nanlamig sa kanya. At walang ibang makakasagot sa kanyang katanungan kundi ang mama niya lang. Mabilis siyang nagbihis at nilisan ang mansion ng mga Del Fierro. Ang hindi niya alam ay nasa ibang kwarto lang si William at pinagmamasdan siya sa monitor ng CCTV nito. I'm sorry, Elena, malungkot na bulong ni William. Nakarating kaagad si Elena sa mansion ng mga Laksamana. Ngunit bago pa siya nakapasok ay nagring ang kanyang cellphone. Si Madam Glamorosa ang tumatawag. Mabilis itong sinagot ni Elena. Mommy, alanganin niyang tanong. Elena, ako nga ito. Kumusta na kayo dyan? Masayang tanong nito. Is this a joke? Naitanong ni Elena sa kanyang isipan. Masaya pa si Madam Glamorosa habang sila ay lumalabo ang relasyon. Ayaw kong magsinungaling, Mommy. Hindi ako okay. Ginawa ko na ang lahat pero makikipaghiwalay pa rin si William sa akin. Gusto kong kausapin si Mama ngayon at pilitin na sabihin kung ano ang ginawa niya kay Liam. Mahabang paliwanag ni Elena. Si Madam Glamorosa na nasa kabilang linya ay hindi may pinta ang mukha. Nawala lang siya saglit ay maghihiwalay na sina William at Elena. Hinding-hindi na niya ito mapapalampas. Sumusobra na si Lucian. Sigaw ni Madam Glamorosa sa kanyang isipan. Don't worry, Elena. I will go home and fix all of this. Sumusobra na ang mama mo. Galit na sigaw ni Madam Glamorosa. Pakiramdam ni Elena ay guilty siya kaya siya ang mag-aayos ng lahat. It's okay, Mommy. Ako ang dapat mag-ayos ng lahat ng ito. Pasensya na sa matinding perwisyo na ginawa ni Mama sa inyong lahat. Malungkot na sabi ni Elena at pinatay na ang tawag. Kailangan niya nang makausap ang kanyang mama. Elena, hello, si Madam Glamorosa. Pero wala nang sumagot sa kanya dahil mabilis nang nagmarcha si Elena papasok ng mansion ng mga Laksamana. Hindi naman siya nabigo at nandun lang sa sala ang kanyang sadya. Nakaupo si Evelyn at nanunood ng TV habang kumakain ng grapes. Napangiti ito nang makita si Elena. Thanks God at ikaw na ang kusang nagpunta rito, Elena. Hindi na kita kailangan pang ipahanap kay Paolo, nakangiting sabi nito. Nagpipigil si Elena ng kanyang galit. Hindi niya alam kung bakit nagagawa pa ring tumawa ng kanyang ina habang pinapahirapan silang lahat. Ha, nakangiti ka lang talaga na parang wala lang nangyari, naiinis na sagot ni Elena. Siyempre naman, I'm so happy, it's your engagement day today. You must prepare. Kailangan maganda ka kapag nakilala mo na si Travis, masayang sagot ni Evelyn. Mas lalo lang nina si Elena. Bakit ba hindi ka makaintindi na may asawa na ako at mahal ko si Liam?
Ipapakasal mo pa talaga ako sa iba. Galit na sigaw ni Elena. Napabuntong hininga si Evelyn. Ikaw ang hindi makaintindi, Elena. Hindi kayo bagay ni William. At saka, hindi pa ba kayo naghihiwalay? Nakakunot noong tanong nito. Bumulusok naman ang galit sa puso ni Elena. Dahil tama siya sa kanyang hinala, may kagagawa ng mama niya kung bakit biglang makikipaghiwalay si William sa kanya. Ano ang ginawa mo kay Liam, ha? Bakit kahit anong pilit ko ay gusto pa rin niyang makipaghiwalay? Galit na tanong ni Elena. Galit na siya. Pagod na siya. Punong-puno na siya. Hindi na niya kaya. Dahil kailangan niyong maghiwalay. Hindi kayo bagay. Sigaw na sagot ni Evelyn. Ganun ba? Seryosong tanong ni Elena at napatingin sa mga bodyguards na kada rating lang kasama ni Paulo. Iba ang tinitingnan ng kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam. Kung ito lang ang tanging paraan upang huwag na siyang pakialaman ni Evelyn, wala na talaga siyang maisip na iba. Si Travis ang bagay sa'yo. Walang bahid ang nakaraan at mababait ang mga magulang. Proud na sagot ni Evelyn. Gusto mo bang mamatayan ulit ng kapamilya, mama? Seryosong tanong ni Elena. Ano ba yung pinagsasabi mo? Galit na tanong ni Evelyn. Mabilis na kinuha ni Elena ang baril na nakasukbit sa tagiliran ng isa sa mga bodyguards. Nabigla ang lahat at walang nakagalaw sa ginawa ni Elena. What are you doing? Nahintakutang tanong ni Evelyn. What do you think? Ganting tanong ni Elena habang pinagmamasdan ang baril na kanyang hawak. Put that gun down. Malakas na sigaw ni Evelyn. Sa lahat ng ayaw niyang makita ay baril pa talaga ang tumambad sa kanyang harapan. Bakit ko naman ibababa? Nakangising tanong ni Elena. Hindi siya marunong gumamit ng baril pero ipuputok pa rin niya ang gatilyo dahil ayaw niyang makasal sa iba. Elena, calm down. We can talk. Baka makalabit mo ang gatilyo ng baril, singit ni Paulo na kinakabahan habang pinagmamasdan si Elena. Nanginginig ang mga kamay ni Elena dahil first time niyang makahawak ng baril. Ito lang ang paraan na alam niya sa ngayon. Ginawa na niya ang lahat pero hindi pa rin niya makumbinsi si William na makipagbalikan sa kanya. Ngayon, ano pa ba ang saysay ng lahat? Malungkot na tanong ni Elena sa kanyang sarili. Kasing tigas ng bato ang mama niya. Kahit magmakaawa pa siya ay hindi ito mapakiusapan. I don't care, Tito Paulo. I'm so tired. Pangarap ko lang ay simpleng buhay kasama ang mga taong mahal ko. Ang saya-saya ko na, tapos biglang nagkaganito. Mapait na sagot ni Elena. At lahat ng ito ay dahil sa iyo, mama. Galit na tiningnan ni Elena ang ina. Stop it. Huwag muna tayo mag-usap. Ibaba mo yang baril. Utos ni Evelyn. Nagsisimula na siyang mag-panic attack at inaatake na rin siya ng kanyang anxiety. Naalala niyang bigla ang kanyang ate kung paano ito namatay. Nakapagtanong siya sa kanyang isipan, masyado ba siyang malupit at umabot si Elena sa desisyong ito. Wala sa sariling tanong ni Evelyn sa kanyang isipan. No, kahit ibaba ko ito ay ganun ka pa rin. Gusto mo pa rin pakialaman ang masaya kong buhay. Matigas na sigaw ni Elena. Umakyat siya sa taas ng hagdan, at mas lalong kinabahan sina Evelyn at Paulo sa kanyang ginawa. Elena, bumaba ka, sigaw ni Paulo. No, mas maganda ang pwesto na ito. Pagmasdan mong mabuti, mama. Galit na galit ka dahil nagpakamatay ang kapatid mo. Ngayon, ano ang nararamdaman mo? Masaya ka ba na mas pipiliin ko na lang mamatay kaysa panghimasukan mo ang aking buhay? Galit na tanong ni Elena. At di sinasadyang nakalabit niya ang gatilyo. Mabilis niyang itinaas ang baril at tumama ang bala sa kisame. Nagulat si Elena sa kanyang nagawa pero ayaw pa rin niyang bitiwan ang baril na hawak. Natataranta na si Evelyn at hindi alam ang gagawin nang marinig ang putok ng baril. Seryoso si Elena at ayaw niyang may mangyaring masama sa anak. Please, Elena, bitiwan mo ang baril. Pakiusap ni Evelyn. Ngayon ay nakikiusap ka na, mama. Di ba nakakainis makiusap kung hindi ka pakikinggan? Galit na tanong ni Elena at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Hahayaan mo ako sa buhay ko na kasama ang asawa ko, mama, o mamamatay ako ngayon din sa harapan mo. Pagbabanta ni Elena. Nilamon ng kaba at pag-aalala ang buong katauhan ni Evelyn nang makitang itinutok ni Elena ang baril sa kanyang ulo. No, huwag mong gawin yan, Elena. Hysterical na sigaw ni Evelyn. Do something, Paulo. Utos niya sa nagulat na si Paulo.
Hindi alam ni Paolo kung paano pakalmayan si Elena, pero susubukan niya ang lahat. Gusto mo talaga akong mamatay, Mama? Ni hindi mo sinagot ang tanong ko. Galit na sigaw ni Elena at inigtingan ang kanyang paghawak sa baril. No, huwag. Natatakot na sigaw ni Evelyn. Hindi siya makafocus dahil nanginginig na ang kanyang buong katawan sa sobrang takot para kay Elena. Ang dali lang naman sagutin ang tanong ko, Mama. Mas gugustuhin mo pa talagang mamatay ako kaysa ibigay ang kalayaan ko. This time ay umiiyak na si Elena. Masama ang loob niya sa mama niya. Mamamatay na nga siya, ay ang higpit pa rin nito sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at handa na siyang kalabitin ang gatilyo. Liam, umiiyak na bulong ni Elena. Wait, sandali, Elena, listen to me first. Malakas na sigaw ni Paolo. Napadilat si Elena ng kanyang mga mata at napatingin kay Paolo. Calm down, Elena. Look at your mom. Stressed na siya at nagpapanik attack na, kaya hindi kanya masagot dahil wala na siya sa kanyang sarili. Both of you need to calm down, paliwanag ni Paolo. Napatingin naman si Elena kay Evelyn, pero hindi niya makita ang gustong ipaliwanag ni Paolo. Hindi man lang niya nakita na concern ang mama niya sa kanya. Pakiramdam niya ay gusto pa nitong mamatay na siya talaga. Anong stress? Tingnan mo nga si Mama, Tito Paolo. Ayaw pa rin niya akong bigyan ng kalayaan. Umiiyak na sagot ni Elena. Calm down, Elena. Put your gun down para makapag-usap kayo ng maayos ng mama mo, malumanay na utos ni Paolo. Habang abala si Elena sa pakikipag-usap kay Paolo ay walang sinayang na sandali si Evelyn. Mabilis itong umakyat ng hagdan papunta kay Elena nang hindi nito namamalayan. Kahit nangangatog ang kanyang mga tuhod ay kailangan niyang iligtas ang anak. Give me that gun, sigaw ni Evelyn habang inaagaw ang baril mula kay Elena. No, maagap si Elena at mahigpit na hinawakan ang baril. At dahil nabigla siya, naitulak niya ng malakas si Evelyn. Na out of balance ito at nahulog sa hagdan. Evelyn, nag-aalalang sigaw ni Paolo at mabilis na nilapitan ng dagwang si Evelyn. Si Elena naman ay natulala at hindi makagalaw nang makitang nahulog ang kanyang mama sa hagdan. Muntik nang matamaan ng baril ang kanyang paa nang mahulog ito mula sa kanyang mga kamay. Pero tulala pa rin si Elena at wala sa sarili. Elena, sasama ka ba sa ospital? Bilang natanong sa kanya ni Paolo. Pero tila napako na si Elena sa kinatatayuan at nakatulala na lang. Elena, malakas na sigaw ni Paolo. Doon lang nahimasmasan si Elena at mas nauna pang tumakbo kay Paolo palabas ng bahay. Tuliro at wala sa sarili si Elena. Hindi niya alam kung bakit nagawa niya ang mga bagay na yun. Sobrang pagod at desperada na siya. Nawawalan pa ng pag-asa, pero hindi niya ginusto na may mangyaring masama sa mama niya. Handa na siyang mamatay para wala ng gulo. Kahit anong gawin niya ay ayaw talaga tanggapin ng kanyang mama si William. Pero hindi niya naisip na ito ang kahihinatnan ng ginawa niya. Mama, sambit ni Elena sa ina. Nasa loob na sila ng ambulansya at wala pa ring malay si Evelyn habang ginagamot ng mga nurse ang duguan nitong ulo. Napaiyak si Elena. Don't worry, Elena, your mom is strong. She can survive this, pampalubag loob na sabi ni Paolo. Patuloy lang sa pag-iyak si Elena. Nang makarating sa hospital ay agad na inasikaso si Evelyn. Habang naghihintay lang sina Paolo at Elena sa labas ng emergency room, tumawag kanina si Veronica upang ibalita na nagising na ang kanilang daddy na si Lorenzo. Humingi ng paumanhin si Elena dahil hindi pa niya mapupuntahan ang kanilang daddy dahil kailangan siya ng kanyang mama ngayon. Naintindihan naman ito ni Veronica at humingi rin ng paumanhin dahil hindi niya madedamayan si Elena. Kailangan niyang asikasuhin muna si Lorenzo. Bumukas ang pintuan ng emergency room at nagbalik ang diwa ni Elena sa kasalukuyan. Mabilis na sinalubong ni Paolo ang doktor na lumabas. Doc, how's Lucien? Kinakabahang tanong ni Paolo. Hindi makatayo si Elena dahil nanginginig ang katawan niya sa sobrang kaba. Kapag may nangyaring masama sa mama niya ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Don't worry, she's fine. Walang brain damage. She just needs to rest, sagot ng doktor. Nakahinga naman ng maluwag si Elena. Ligtas ang kanyang mama. Thank you so much, Doc. Masayang sagot ni Paolo. Nawala na ang kanilang kaba at pag-aalala.
Nailipat na si Evelyn sa kanyang private room. Hinihintay na lang nila na magising ito. You should go home, Elena, para makapagpahinga ka, maya-maya ay sabi ni Paolo. Napangiti ng mapait si Elena. Home, saan siya uuwi? Buo na ang desisyon ni William na makipaghiwalay sa kanya. Wala na siyang uuwian. Mamaya na siya uuwi kina Veronica kapag nagising na ang kanyang mama. Okay lang ako, Tito Paolo. Mas mabuti pa na kayo ang umuwi at magpahinga. Dito ako matutulog sa sofa, sagot ni Elena. Nasa private room si Evelyn at napakalaki ng kwarto nito. Pang-VIP talaga. Okay, I think I need to go home and bring Lucian's clothes and things in here, sabi ni Paolo. Kailangan niyang kunin ang mga gamit ni Evelyn. Nang makaalis si Paolo ay tumawag si Antonia sa kanya. Hello, walang ganang sagot ni Elena. Gustong makibalita ni Antonia kung successful ba ang kanyang misyon pero mukhang failed. Boses pa lang ni Elena ay nahulaan na ni Antonia. Nako, masusuntok ko ata si William nang wala sa oras, madam. Galit na sigaw ni Antonia. Napabuntong hininga ng malalim si Elena. Sa ngayon ay hindi muna niya iisipin si William. Nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang mama. Bakit naman kasi ang lupit ng mama mo, madam? No choice talaga si William kundi piliin ang mami niya, bulalas ni Antonia. Napaupo ng maayos si Elena sa kanyang narinig. Ano, may alam ka ba, Antonia? Nagtatakang tanong ni Elena. Sobra pa sa alam, madam. Nakakaloka, sagot ni Antonia. Then tell me, seryosong utos ni Elena. Nagsimula ng magkwento si Antonia habang nakikinig lang si Elena. A few moments later, that's all, madam. Di ba nakakaloka? Tanong ni Antonia. Hindi lang nakakaloka, nakakabaliw pa. Hiyaw ni Elena sa kanyang isipan. Naiintindihan niya kung bakit mas pinili ni William si Madam Glamorosa. Nanganganib ang buhay nito, pero bakit ang bigat-bigat ng kanyang dibdib? Bakit ang sakit-sakit nang malaman niya ang katotohanan? Tama naman ang ginawa ni William. Pero bakit nasasaktan pa rin siya? Bakit? Malungkot na sambit ni Elena. Anong bakit, madam? Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Antonia. I'm okay. Hindi ko na masisisi pa si mama dahil sa ginawa ko ngayong araw. I almost killed her, mahinang bulong ni Elena. What? Ano ang nangyari sa mama mo, madam? Gulat na tanong ni Antonia. She's fine now. Don't worry. Let's talk some other time, Antonia. At pinatay niya ang telepono. Napayakap si Elena sa kanyang sarili. Ayaw na niyang umiyak pero umaagos pa rin ang kanyang luha. Pinaglaban niya si William hanggang dulo pero sa huli pala ay bibitawan lang siya nito. Valid ang reason kung bakit ito nagawa ni William pero bakit hindi matanggap ng kanyang puso. Elena, tawag ni Evelyn. Nagpahid ng mga luha si Elena at napatingin sa kinahihigaan ni Evelyn. Gising na ang kanyang mama. Agad niya itong nilapitan upang alalayan. Gustong maupo ni Evelyn pero nahihirapan siya. Pinahiga siyang muli ni Elena. Mama, huwag ka na munang bumangon. You need to rest, sabi ni Elena. Nahiga namang muli si Evelyn at pinagmasdan ng anak. Napakalaki ng kasalanan niya. I'm sorry, Elena, naiiyak na humingi ng tawad si Evelyn. No, wala kang kasalanan, mama. This time, kasalanan ko ang nangyari, sagot naman ni Elena. I'm sorry sa lahat-lahat. Yan ang gusto kong sabihin, Elena, malungkot na sabi ni Evelyn. Napatingin si Elena sa kanyang mga mata. Wala na ang bangis ni Lucian. Ang nakikita niya ngayon ay ang mabait niyang mama. Mama, nabubulol na sambit ni Elena. Ikaw na ba yan? Kinakabahan niyang tanong. Napangiti si Evelyn. Oo anak, sagot nito. Mama, niyakap naman siya ni Elena habang umiiyak. Patawarin mo ako, Elena, napaiyak na rin si Evelyn habang iniisip ang mga pinaggagawa niya sa anak habang siya ay si Lucian. Mama, iyak lang ang naisagot ni Elena. Sa wakas ay nagbalik na rin ang kanyang mama. Matapos ang kanilang iyakan ay nag-usap sila ng masinsinan. Paglabas ko rito sa hospital ay dalawin natin ang daddy mo at si Veronica. Pati na ang puntod ni Valeria, umiiyak na sabi ni Evelyn. Ang dami niyang ginawa at sinaktan. Sana lang ay mapatawad siya ng mga ito. Huwag kang mag-alala, mama. Sasamahan kita, nakangiting sabi ni Elena.
Puntahan mo si William, Elena, at sabihin na hindi ko napapakialaman ang relasyon ninyong dalawa. Na nagbalik na ang alaala ko na kapiling kayo, utos ni Evelyn. Napaisip si Elena at may naisip naman siya. Mama, pwede bang ako na ang bahala sa relasyon naming dalawa ni William? Suporta niyo lang ang kailangan ko, pakiusap ni Elena. Nagtaka naman si Evelyn pero wala siyang maintindihan sa sinasabi ni Elena kaya sumang-ayon na lang siya. Sige, Elena, andito lang ako at nakasuporta sa iyo, sagot ni Evelyn. Salamat, Mama, muling niyakap ni Elena ang ina. Masayang-masaya siya. Ang tagpong ito ang nasaksihan ni Paulo. Napakagandang tagpo, masayang sigaw ni Paulo. Mabuti at nandito ka, Paulo. Gusto kong mag-usap tayo, sabi ni Evelyn. Naintindihan naman ni Elena at nagpaalam muna siya saglit sa kanyang mama. Balak niyang puntahan si Antonia at may importante silang pag-uusapan. Maiwan ko muna kayo sandali, Mama, paalam ni Elena. Sige, anak, sagot ni Evelyn. Napakunot naman ng kilay si Paulo. Parang may kakaiba kay Evelyn. Nang makaalis si Elena ay unang nagsalita si Evelyn at binasag ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Paulo, I want you to fix and settle everything that I've done wrong. Alam mo naman kung ano ang pinaggagawa ko, di ba? Tanong ni Evelyn. Yes, but, hindi maituloy ni Paulo ang sasabihin kaya si Evelyn na ang nagpatuloy. You're right, my memories are back. Yung alaala ko nakasama si Elena, pagkumpirma ni Evelyn. Well, I'm happy for you, Lucian, masayang bati ni Paulo. Thank you, I want you to be happy too, sabi ni Evelyn. Napawi ang ngiti ni Paulo. What do you mean? Nagtataka niyang tanong. You can go and do whatever you like. I'm sorry kung naging utusan kita sa mga kagagan kung nagawa kina Elena at William. I forgot that you have a life too. I'm setting you free, Paulo. Hindi na kita pipilitin pang sundin ang mga nais ko. Hinding-hindi na yon mangyayaring muli. Ibabaon ko na ang malupit na si Lucian sa limot, mahabang paliwanag ni Evelyn. Hindi mo naman ako pinilit, Lucian. It's my own free will na gawin ang anumang iutos mo, seryosong sagot ni Paulo. Napailing si Evelyn. I know, but you have your own life. Mamuhay kang masaya, Paulo, giit ni Evelyn. I'm happy, Lucian. Being by your side is my happiness, matapat na sabi ni Paulo. Napakabait ni Paulo at hindi niya kayang abusuhin ito. But you know that I can't accept your love, Paulo. You're just a brother to me. It's all I can offer and feel for you, sabi ni Evelyn. I don't care. Please, don't tell me to stay away from you, Lucian. I'm happy to serve you for the rest of my life. Halos maiyak pa si Paulo nang sabihin ito. Hindi alam ni Evelyn kung bakit hindi niya masaklian ang pagmamahal ni Paulo. Nasa kanya na ang lahat ng katangian ng isang mabuting nobyo at partner in life. Talagang kapatid lang ang turing niya kay Paulo, at hindi napipilit ang damdamin. Fine, but if ever na matagpuan mo na ang babaeng mamahalin mo, sabihin mo sa akin ha. Gusto kong makitang masaya ang buhay mo, Paulo, sabi ni Evelyn. Wala nang nagawa si Paulo. Hahayaan na lang siya ni Evelyn sa tabi niya pero hindi na niya ito uutusan pa. Gusto niyang kumilos ito nang naaayon sa kagustuhan nito mismo. Thank you, pasasalamat ni Paulo at ngumiti ng kaypait. Matagal na niyang natagpuan ang babaeng kanyang mamahalin, si Evelyn lang at wala nang iba pa. Nang mawala ito ay para siyang baliw sa loob ng 20 taon. Ngayon na nakita at natagpuan niyang muli si Evelyn ay ipinangako niya sa kanyang sarili na mananatili sa tabi nito kahit hindi masaklian ang kanyang damdamin. Ang importante ay mahal na mahal niya si Evelyn. Mabilis na umuwi si Glamorosa papuntang Pilipinas. Sumusobra na si Evelyn. Ibinigay na nila lahat pero nagawa pa rin itong paghiwalayin sina Elena at William. At itong si William ay hindi niya maintindihan kung bakit makikipaghiwalay kay Elena. She needs to go home para ayusin ang relasyon ng mga bata. Hindi niya mapapayagan si Evelyn na sirain ito. Ang buong akala niya ay titigil na si Evelyn nang makuha nito ang ibang ari-arian nila. Pero hindi. I'm coming home, Lucian, bulong ni Madam Glamorosa. Hindi niya alam kung nasaan ang asawa niyang si Ricardo. Hindi pa niya ito napapatawad.
Bakit hinayaan lang nito ang mga bata? Tanong ni Madam Glamorosa sa kanyang isipan. Nadagdagan na naman ang kasalanan mo, Ricardo. Hindi niya alam kung bakit nagagalit siya. Basta galit na galit pa rin siya sa asawa. Nang lumapag ang kanyang eroplano, ang una niyang pinuntahan ay si Evelyn talaga. Pero wala ito sa mansyon ng mga Laksamana, nasa ospital daw. Nakarma ka na ba, Evelyn? Bulong ni Madam Glamorosa habang tinatahak ang daan papunta sa ospital. Hindi siya kumatok nang makarating sa private room ni Evelyn dahil gusto niyang gulatin ito. Pero siya ang nasorpresa nang makitang masayang nagkukwentuhan sina Elena at Evelyn habang kumakain ng apple. At hindi niya nagustuhan ang tagpong ito. Elena, what is the meaning of this? Tanong ni Madam Glamorosa. Ang buong akala niya ay galit si Elena sa kanyang mama. Pero bakit nagtatawanan ang mag-ina ngayon? Nagtataka niyang tanong sa kanyang sarili. Mommy, halika, tumuloy ka rito, paanyaya ni Elena. Si Evelyn ay tahimik lang, pero nang maupo si Madam Glamorosa ay bigla itong sumigaw. What are you doing? Tanong ni Evelyn. Napairap naman ng kanyang mga mata si Madam Glamorosa. Ano pa ba? Di uupo. Piluso pang sagot ni Madam Glamorosa. Sawa na siyang magtimpi. Hindi niya alam kung bakit nasa ospital si Evelyn pero papatulan niya ito kapag hindi siya nakapagpigil. And who told you na bumalik ngayon? Magpapakasal na sina Elena at Travis, nakasimangot na balita ni Evelyn. Nanlaki ang mga mata ni Madam Glamorosa. What? Kamakailan lang ay sinabi mo sa akin, Elena, na makikipaghiwalay na si William sa'yo. Tapos ngayon ay may iba ka na. Di makapaniwalang tanong ni Madam Glamorosa. May iba na rin si Liam, Mommy, at gusto niyang makasal na sila ni Annalyn, walang ganang sagot ni Elena. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Madam Glamorosa nang marinig ang pangalan ni Annalyn. That gold digger, galit na sigaw ni Madam Glamorosa. You should go home, Glamorosa, at asikasuhin ang kasal ng anak mo, nakatawang sabi ni Evelyn. Pagod na si Madam Glamorosa at ayaw na niyang magtimpi. It's all your fault. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Dinuro pa niya si Evelyn. Bakit ako? Ang anak mo ang naghanap ng iba at hindi ipinaglaban si Elena, sagot ni Evelyn. Nag-init ang ulo ni Elena nang marinig ang mga katagang namutawi sa bibig ni Evelyn. Tama na, Mama. I'm sorry pero ayaw kong marinig yan, paumanhin ni Elena. Napawi naman ang ngiti sa labi ni Evelyn at sumeryoso ang kanyang mukha. I'm sorry, Elena, humingi naman siya ng tawad. Tama naman si Glamorosa, siya talaga ang salarin. It's okay, Mama. Ang importante ay nagbalik ka na, sagot ni Elena. Si Madam Glamorosa ay naguluhan sa kanilang ikanikilos. Ganun lang yun, Elena. Papayag ka na maghiwalay kayo ni William? Galit na tanong ni Madam Glamorosa. Ang gusto niyang ayusin na relasyon ay tila mas lalong gamulo. Hindi, Mommy. I want to deal with Liam. Sana huwag kayong makialam, seryosong sagot ni Elena. At natutuwa ka naman sa mga nangyayari ha, Lucien? Galit na tanong ni Madam Glamorosa. Oo naman, nagpipigil na matawa si Evelyn. Walang hiya ka talagang babae ka. Galit na sigaw ni Madam Glamorosa at pasugad na kay Evelyn. Nang biglang tumawa si Elena at nabitin sa ere ang kamay ni Madam Glamorosa. Nangunot ang kanyang noo nang makitang pati si Evelyn ay tumatawa na rin. What's funny? Nagtatakang tanong ni Madam Glamorosa. I'm sorry, Mommy, nakatawang paumanhin ni Elena. Bakit? Naguguluhang tanong ni Madam Glamorosa. Pasensya na, Glamorosa, banibiro lang kita. Mabilis naman sumakay si Elena, nakangiting paumanhin ni Evelyn. Napatingin si Madam Glamorosa sa nakangiting si Evelyn. Ibang-iba ito sa mabangis na si Lucien. Evelyn, mahinang tanong ni Madam Glamorosa. Ako nga, Glamorosa, I'm sorry sa mga nagawa ko sa inyo, sumeryoso na ang mukha ni Evelyn. Naaalala mo na kami? Muling tanong ni Madam Glamorosa. Banibiro lang kita kanina, Glamorosa. So, naaalala ko na lahat-lahat. And I'm so sorry. Pinapaayos ko na kay Paolo ang mga kagagan na ginawa ko, paliwanag ni Evelyn. Pero bakit maghihiwalay pa rin kayo ni William, Elena? Naguguluhang tanong ni Madam Glamorosa. I just want him to suffer a bit, Mommy. That's why I told you that I want to deal with him, sagot ni Elena.
Maya-maya ay pinagmamasdang mabuti ni Elena si Madam Glamorosa, mula ulo hanggang paa ang titig niya. Nangunot naman ang noo ni Madam Glamorosa sa ginagawa ni Elena. Bakit, Elena? Tanong niya. I thought na nasa kritikal kayong kalagayan, Mommy. Kaya gustong makipaghiwalay ni William sa akin. He chose to save you, nagtatakang sagot ni Elena. What? Nagpunta lang ako ng Romania at dinalaw si Beverly. Tapos nag-aagayubuhay agad ako, nakasimangot na tanong ni Madam Glamorosa. I'm sorry, Glamorosa. It's all my fault. Na-pressure ko ng husto si Ricardo upang gumawa ng paraan para paghiwalayin sina Elena at William, muling paumanhin ni Evelyn. I'm sorry again, Elena, dugtong niya. Parang hindi siya matatapos sa paghihingi ng paumanhin sa dami ng kanyang mga kasalanan. Kahit na, hindi pa rin makatarungan ang ginawa ni Ricardo. Pinaghiwalay niya talaga ang mga bata. Naiinis na sagot ni Madam Glamorosa. I'm sorry again, Glamorosa, malungkot na sabi ni Evelyn. No, wala kang kasalanan. Itong mag-ama ang padalos-dalos magdesisyon. Sagot ni Madam Glamorosa. At siya pa talaga ang ginamit ni Ricardo. Magtutuos tayo, Ricardo. Hiyaw ni Madam Glamorosa sa kanyang isipan. Don't worry, Elena, pagagalitin ko si William. Sasabihin ko ang lahat para tumigil na ang dalawa sa pagpapanggap. Mabilis na humakbang si Madam Glamorosa papunta sa pintuan pero pinigilan siya ni Elena. Sandali lang po, sambit ni Elena. Bumalik si Madam Glamorosa at hinarap si Elena. Bakit, Elena? Tanong niya. Aaminin ko na nasaktan ako nang hindi piliin ni William. But I understand na kailangan iligtas ang buhay mo, Mommy. Pero hindi ko alam kung bakit pa rin ako nasasaktan hanggang ngayon, malungkot na sabi ni Elena. I'm sorry, anak, si Evelyn at niyakap si Elena. Oh, I'm sorry, Elena, kung kailangang mamili ni William. Pinili lang niyang iligtas ako, but I know that he is suffering right now dahil mahal na mahal ka ni William, Elena. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Madam Glamorosa. Pinipigilan naman ni Elena ang sarili na huwag nang umiyak. Napapagod na siya at mugto na ang mga mata niya sa kaiyak. I know, Mommy, sagot ni Elena nang magbitiw sila sa pagkakayakap ni Evelyn. Kahit alam ko na rin na acting lang yung kina Annalyn, nasasaktan pa rin ako. I want him to suffer, just a little bit, sabi ni Elena. Hay naku, pinatunayan lang talaga ng babaeng yan ang pagiging gold digger. But I don't care about her. Naiinis si Madam Glamorosa kay Annalyn. Hanggat maaari ay ayaw niya itong makitang muli. Go, gawin mo na yan, Elena. Parusahan mo si William. I will support you. Napangiti si Elena sa narinig. Thanks, Mommy, sagot ni Elena. But before you punish him, mauuna na akong parusahan sila ni Ricardo. At lumabas na ng room ni Evelyn si Madam Glamorosa. Hindi nila ito pinigilan dahil mahirap pigilan ang taong galit. Habang papunta sa mansyon ng mga Del Fierro ay tinawagan ni Madam Glamorosa si William. Sinagot naman ito kaagad ni William sa pag-aakalang ginamit ng daddy niya ang cellphone ni Madam Glamorosa. Dad, how's Mom? Nag-aalalang tanong ni William. Mas lalong nena si Glamorosa nang tawagin siyang dad ni William. Buhay na buhay ako, William. At nasaan ang daddy mo ngayon? Magtutuos kami. Galit na sagot ni Madam Glamorosa. Natigilan naman si William. Bakit nakatawag ang mommy niya sa kanya? Hindi pa ito nakaka-recover at nakarite sa hospital bed. But it's Mom's voice. Hiyaw ni William sa kanyang isipan. Mommy, is this really you? Sunod-sunod na tanong niya. Sino pa ba? Papunta na ako sa mansion. We need to talk, William. Sabi ni Madam Glamorosa. Nandito ako sa mansion, Mommy. I'll be waiting for you, seryosong sagot ni William. Kinakabahan siya sa pag-uusapan nila ng kanyang mommy. Gusto niya ring makita at tanungin ito kung bakit bigla na lang itong naglakad at umuwi mag-isa sa Pilipinas.